Magandang umaga po. Happy Wednesday morning. Buti na lang di umuulan. Medyo hindi nga umuulan, kaya lang po medyo maulap ang papawirin natin ngayon. Para naman di sisikat ang araw. Eto na talaga tayo sa panahon ng tag-ulan, mga kaibigan. But anyway, dahil sa lahat po ng ating mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, muli pong sumasa inyo ang isang oras na naman po na talakayan ng mga benepisyo at serbisyong hatid po ng Employees Compensation Commission para sa mga manggagawang nagkasakit, na aksidente o di kaya po'y nasawi ng dahil po sa trabaho. Muli po ako po yung lingkod, May Binauhan. At syempre makakasama pa rin natin ang nagbabalik. Sabi ko gumanda siya ngayon Super. Para na wala stress. Ang ating pong co-host dito po sa ating hashtag work related, ang action woman po ng ECC, Attorney Kaima Velasquez. Idi, good morning. Magandang umaga, Miss May. At syempre, magandang umaga sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon dyan. Lalong-lalo na sa ating mga ka-ECC. At maraming salamat sa pagbati mo sa aking walang stress. I don't think walang stress, Miss May. Parang mas maraming stress pagbalik, di ba? Kasi pero ba't fresh na fresh? Pagbalik mo, tambak yung trabaho Ganun talaga Ganun talaga, di ba? So, 2 linggo tayong nawala sa ere, Miss May. So, kaya naman dapat kailangan talaga nating sulitin ang ating pagbabalik ngayon sa hashtag ECC Work Related. Kaya, ngayong umaga, sasamahan tayo ng napaka-special nating guest. Mula sa isang napaka-importanting departamento ng Department of Labor and Employment. So, siya po ay galing sa Bureau of Working Conditions, for short, BWC. At sinasabi ko to ng paulit-ulit kasi mamaya relevant kung bakit ko inuulit-ulit ang BWC. Tama ka dyan, Idi Kaya, no? Kaya ngayong umagang ito, sa iyong pagbabalik, yan, of course, nag-ECC, talaga namang tiyak na siksik, no? At umaapaw ang ating pong mga kaalaman na ating pong maririnig ngayon, partikular sa proteksyon po ng ating mga manggagawa, no? Ang tutok ng ating episode ngayon pong Happy Wednesday morning, ngayong 18 sa buwan ng Hunyo, ganun kabilis ang araw. Kalahati na agad ng June, 'di ba? Parang Parang yung alis nyo nga, ang bilis Oo nga, hindi mo ako na-miss kaya ang bilis ng panahon, Miss May, no? Na-miss nga kita. Kasi imagine po, 2 episode yun, hindi kay. Ang aming pa namang executive director ng ECC, grabe. Mamaya, kakain ulit kami. Joke lang. Anyway, so, pero bago yan, maghatid muna tayo ng good news sa ating mga ka-ECC ngayong araw na ito ng Miyerkules, Idikay. ECC Balita. Talaga namang doble kayo ng ECC sa pag-iikot sa iba't ibang panig po ng bansa para maabot natin yung ating pong mga manggagawa. Nito lamang back-to-back advocacy seminars ang inilunsad ng ECC dyan po sa lalawigan ng Negros Oriental at maging dyan po sa Siquijor. Para po sa kabuang detalye, narito po ang ECC Balita ni Yuel Reyes. Matagumpay na nagsagawa ang Employees Compensation Commission o ECC ng sunod-sunod na advocacy seminars sa Negros Island Region, partikular sa Negros Oriental at Siquijor. Ito'y para palawakin pa ang kaalaman tungkol sa Employees Compensation Program o ECP. Unang ginanap ang seminar noong June 3 sa Sea Dreams Resort sa Dawin, Negros Oriental, kung saan mahigit 100 kalahok mula sa iba't ibang sektor ang dumalo, kabilang ang mga uniform personnel at union officers. Sa welcome remarks ni Attorney Diego Amado Notrefranca, binigyan diin nito ang kahalagahan ng social protection para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Sumunod naman ang seminar sa isla ng Siquijor noong June 5 na ginanap sa The Silvias. 60 kalahok. Karamihan ay mga may-ari ng resort at uniform personnel ang dumalo. Mainit silang tinanggap ni OIC Chief Vivencio Lagahid na muling tiniyak ang hangarin ng ECC na maabot kahit ang mga manggagawa sa malalayong lugar. Layunin ng mga seminar na ito na ipaliwanag ang mga benepisyong maaaring makuha ng mga manggagawa sa ilalim ng ECP, gaya ng income benefits, medical reimbursements, at rehabilitation services kung sakaling magkasakit o maaksidente sa trabaho. Para sa ECC at sa kapakanan ng bawat manggagawang Pilipino, tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo at pagbibigay ng impormasyon para sa lahat.
Maraming salamat, Yuel Reyes. Uy, ang gandang balita niya na. Ganda po. So, kumusta yung naging doon pala, Idikay? Yung reaction ng ating mga manggagawa. Ang dami nila. Lagi silang excited pag nakakapunta yung ECC sa kanila. Kasi una-una lagi tayo nagbabalita ng good news. Although not good news yung aksidente, pero good news na merong ECC na pwede silang sandalan kung sakali magkakaroon sila ng aksidente. So, yung mga participants, lagi silang thankful, lagi silang grateful dahil nagkakaroon sila ng pagkakataon na matuto ng isang bagay na hindi nila alam na may benepisyo pala na nakaabang kung sakali may mangyaring masama sa kanila. At lalo na dun sa mga walang alam na talaga, no, na may mga benepisyo. Ganun, siguro pag nakikinig sila ng seminar, may ganun pala. Yun lagi yung Diba? nagiging reaksyon, di ba? So hopefully, Miss May, sa pamamagitan ng programa na to, sa pamamagitan ng walang tigil na advocacy seminars na ginagawa ng ating masisipag na Information and Public Assistance Division personnel, mas marami tayong marating na mga manggagawa na nangangailangan ng tulong. Ayun. So, Idikay, bago pa natin makalimutan, syempre, ibigay mo muna yung ating pinakahintay na tanong sa ating mga listener ngayon. Yung ating, eto na hindi po namin to nakalimutan. EC Question. Iyon. Para sa ating mga nanonood at nakikinig, alam namin na napaka-importante bahagi ng programa itong easy question at kanina nga, paulit-ulit kong inulit yung pangalan ng ating bisita dahil may kinalaman siya sa easy question for today. Yun, no? Ang easy question po natin, ano po ang pangalan ng departamento ng DOLE na makakasama natin na special guest ngayong umaga? So, may clue po kami. Isa po siyang bureau. So, nag-start siya sa letter B. Ayan. Letter B. Tapos susunod, may isang letter pa at isang letter pa sa dulo. So, para lang po yan, mapadali ang ating pagsagot ng ating easy question. Ayun. Para mapadali, tutok na kayo, ha? Sa ating mga listener and viewer, i-comment lang po ang tamang sagot sa ating comment section. Kasama po ang hashtag ECC Work Related. At syempre, huwag kalilimutang i-share yung live streaming natin ngayon. No sharer badge kasi hindi po kayo mapipiling manalo. So, Idikay, sa ating pagbabalik, makakasama na natin ang ating special guest mula sa Bureau of Working Conditions. Siyempre, pag-uusapan po natin ano nga ba ang mandato at paanong nakatutulong po ang BWC, sa mga programa ng gobyerno para proteksyonan ang ating mga manggagawa. Kaya tutok na po kayo, magbabalik pa rin po ang ating ECC o hashtag ECC Work Related. Hashtag ECC Work Related sa DZRH. Hashtag ECC Work Related sa DZRH. Mga kaibigan, muli po nagbabalik ang ating hashtag ECC Work Related at muli kasama pa rin natin ang ating pong Executive Director, Idikay Velasquez. Idikay. Thank you, Ms. May. At syempre, magandang umaga ulit sa ating listeners at viewers at lalong-lalo sa ating mga ka-ECC. At syempre, makakasama na nga natin ngayong umaga ang ating very special guest mula po sa Bureau of Working Conditions, Program Management and Technical Support Services Division. Welcome po sa hashtag ECC Work Related, Engineer Christine Carol Ramos. Magandang umaga po, Ms. May and Idikay. Nakakatuwa po na nandito po ulit ang Bureau of Working Conditions. Welcome po sa ating programa ngayong Suki umaga. natin sila lagi, Ms. May. Kasi gusto natin sinishare ko ano bang ginagawa ng Bureau of Working Conditions para sa ating mga manggagawa. Diba? So ito, pag-usapan na natin. Para po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ano nga po ba ang mandato ng BWC o ng Bureau of Working Conditions? Opo. Actually po talagang ang pangunahing tungkulin ng Bureau of Working Conditions ay talagang mag-develop po ng mga polisiya, yung mga programa patungkol po sa mga batas paggawa. In particular po pag sa usapin ng labor standards at working conditions para sa mga manggagawa natin. So, very obvious pala sa name, no? Bureau of Working Conditions. So, paggawa ng policies tungkol sa, working conditions dapat ng mga manggagawa para sa kanilang mga lugar na pinagtatrabahuan. So, Ms. Engineer Casey, ano naman yung papel na ginagampanan ng BWC para sa proteksyon ng mga manggagawa? Diba? Ano bang talagang bukod sa policy? Anong role ng BWC para sa kanila? Opo, kabilang po sa tungkulin ng Bureau of Working Conditions o ng BWC
yung talaga pong ma-ensure natin yung pagsunod sa batas. So kasama po dito yung pag-i-implement natin ng labor inspection program, yung pagbibigay po natin ng kapasidad sa mga stakeholders kung paano talaga mag-comply, and at the same time po, ini-ensure natin na talagang meron tayong mga information campaigns. So medyo bibigyan ko pa po ng kaunting kaalaman pagdating sa labor inspection Sige po. program. Sa labor inspection program po kasi, actually nakabatay po tayo dun sa visitorial and enforcement power ng secretary or yung kaniyang mga duly authorized representatives, yung ating mga labor inspectors. Nasa Labor Code of the Philippines po ito. Sa labor inspection po, yung ating mga labor inspectors, nagpupunta po sila, bumibisita sila sa mga lugar paggawa, sa mga establishments, to really ensure, to check po yung compliances pagdating sa labor standards. So ito pong visitorial and enforcement power na ibinigay sa ating mga labor inspectors, kahit anong araw po o anong oras man, maaari silang pumasok sa mga establishments through their authorities. Pero bukod po sa inspection, kasi ang inspection po natin, we cover yung mga small, medium, and large establishments. Pagdating po sa mga micro establishments, yung mga nag-e-employ po ng mga maliliit na kumpanya, mga 1 to 9 workers lang ito. Ito po yung talagang binibigyan po natin ng pagtulong, kinakapacitate talaga natin. What we do naman po ay we provide yung technical and advisory services dun sa mga employers, yung sa mga maliliit na namumuhunan po. Tinutulungan natin silang mag-comply by means of informing them or orienting them. Ang department po, katuwang yung ating mga regional offices, actually we adopt po yung what we call the strategic compliance approach. Yung Ano po yun? strategic compliance approach po para pong ginagawa natin talaga yung pag-aaral sa mga establishments. Kumbaga po, sa iba't ibang sektor, napapansin kasi natin, may mga specific sectors po na ito yung mga kailangang bigyang pansin. So yung atin pong nagiging activities or interventions, ina-address po natin particular dun sa mga specific na issues sa mga lugar paggawa. So halimbawa po doon sa mga sektor po na paulit-ulit yung nakikitang findings of violations, yung ating mga ginagawa po na activities, talagang mas ini-strengthen natin yung pag-i-inform sa kanila, paano natin sila tulungan, at actually po ang BWC po kasama ng iba pang mga departments as well, nakikipag-convergence din po tayo sa kanila. So, hindi po talagang pagpupulis lamang. Datapwat, parang nagkakaroon ng convergence programs para talagang maasistihan natin yung mga establishments. Oo, nabanggit mo kanina, engineer, na yung maliliit na establishment na ito, parang 1 to 9 employees. So, Yes. hindi nangangahulugan pala na hindi sila saklaw dito, no? Correct po Mm-mm. kayo. So, sakop yung kanilang Opo, totoo po. Department. Ang nagiging approach po natin, developmental approach. Ibig po sabihin, tinuturuan po muna natin sila. Tinutulungan po muna natin sila na mag-comply. Pero hindi naman din po ibig sabihin na sila ay exempted. Ang ibig po sabihin ay kung halimbawa po na despite all ng ating mga assistance na ipinoprovide sa kanila, maaari pa rin naman po talaga silang bisitahin at magkaroon pa rin po ng kumbaga ay inspection sa maliliit na mga kumpanya. ayun. Nakakatawa, Miss May, kasi hindi lang nga siya inspection, di ba? Nagbibigay din sila ng assistance, lalong-lalo na doon sa mga kumpanya na wala pang capacity para mag-comply. So actually, sa efforts ng BWC, actually tumutulong din ang Occupational Safety and Health Center at in part tumutulong din yung ECC to make sure na yung visits hindi lamang pag-inspection, kundi pagtuturo din. So nag-o-offer sila ng technical advisory visits, tapos nag-o-offer sila ng libreng first aid training, nag-o-offer sila ng libreng safety officer training para doon sa micro small establishments na talaga namang kailangan ng pag-aaral at pagtuturo para matutunan nila paano maging ligtas sa ating mga lugar ng paggawa. At syempre, lagi masaya yung ECC pag ligtas ang lugar ng paggawa. Yes, oo. Kasi walang na-aksidente sa trabaho, di ba? Paka-importante ng function talaga ng BWC. Ayun. So, pag-usapan naman natin, ano yung mga programs ninyo, no, na itinataguyod ng BWC para Opo. sa ating mga manggagawa?
Tama, Miss May. Yung nabanggit ko po kanina, yung sa labor inspection program, po, bukod po sa regular na inspeksyon na ginagawa ng ating mga labor inspectors, ito nga pong technical and advisory visit, and actually po ginagawa din po ng ating mga inspektor yung pagmomonitor. In particular po yung mga construction projects. Ang nagiging approach po natin ay pabalik-balik po sila sa pagmomonitor dahil lang usapin po doon ay occupational safety and health. So ang talagang tinitingnan po nila ay pag-i-ensure na ligtas yung lugar, pag-i-ensure po na may mga safety officers, may OSH personnel, may mga PPEs, at yung mga equipment po ay ligtas. So talaga pong, ito yung mga programa po na talagang binabantayan ng Bureau of Working Conditions. Kaagapay po natin yung mga regional offices as the implementers. Isipin mo yun, Miss May, di ba? Kasi pag construction, alam natin, may martilyo, may heavy equipment, di ba? May chemicals, may semento, bato. Ibig sabihin talagang high risk itong mga construction areas na ito. Kaya nga, I think tama si Engineer Casey nang sinabi niya, hindi lang isang visit yung nangyayari sa isang construction site na currently nag-ongoing, di ba? Pabalik-balik at minomonitor talaga ng BWC yung mga ganitong proyekto para naman ma-ensure yung safety at health na ating mga magagawa, especially yung mga construction workers na nagtatrabaho dito. Engineer Casey, alam ko naman na yun nga, masipag ang mga labor inspectors natin ng under ng BWC, pero mahalaga din naman sa isang pagpapatakbo ng programa yung information dissemination. Kailangan alam ng mga magagawa ano ba yung ginagawa nitong division na to, nitong department na to, nitong bureau na to. So ano po yung mga information dissemination programs na ini-implement naman ng BWC? Opo. Sakto nga po ED kay Miss May kasi today is Wednesday. Actually po, ang Bureau of Working Conditions, may tinatawag din kaming Webinar Wednesdays. So every Wednesdays po, 2:00 ng hapon, nagkakaroon po kami ng FB Live. So every every Wednesdays, iba't ibang usapin tungkol po sa batas paggawa, tungkol po sa basta anything po na maaari pong mag-benefit yung ating mga manggagawa. So yung mga campaigns po natin, actually aside po dito sa Webinar Wednesdays na ito, ang Bureau of Working Conditions po, madalas po na ganito, nag-guest po kami dun sa mga opportunities na pwede kaming magkaroon ng orientation, magbigay ng mga dagdag na kaalaman. We are also being invited po for different forums, and yung mga regional offices po namin talaga pong regular yung kanilang nagiging pagpipresent. And pag pinipresent po ito, we ensure po na yung stakeholders hindi lamang po from the employer side. Talagang ini-insist po namin na dapat po may mga labor groups, may mga workers organizations din nakasama because naniniwala po tayo na dapat ang alam ng isa ay alam ng lahat. Ayan. Tama-tama. Isa yun sa mga update nila ngayon. Oo nga, Miss Bea. At buti na lang hindi siya tumapat sa 10:00 to 11:00 natin na #ECC work related. Nangyayari daw po siya tuwing 2:00 at tuwing Wednesday din. So, ipa-plug na rin natin para sa ating mga nanonood, nakikinig. Meron po silang Webinar Wednesdays, ang BWC. So, para po doon sa mga nanonood at nakikinig na interesadong matuto tungkol sa mga batas paggawa, ano ba yung mga polisiya at mga safety tips siguro. Meron doon, Mr. Casey, na Engineer Casey, no? So, pwede po silang mag-log in or mag-check ng BWC website at ng Facebook page para po makita nyo naman kung ano yung mga sinishare nila, mga impormasyon na I'm sure makakatulong ng marami sa ating mga magagawa. Any other updates po? Actually po, ED kay Miss May, last February, ang aming speaker sa Webinar Wednesdays ay someone from ECC. Talaga? Si Attorney Barriedo. Kasama po namin that's siya. nice. At nakikita po namin, napapansin po namin yun na dun sa aming FB Live,
At tumataas din po talagang yung mga viewers and nakikita rin po namin yung excitement ng ating mga viewers. And at the same time po talagang ini-encourage po namin sila na mag-post, maglagay lang kung may mga specific na topics sila na gusto naming i-discuss. Para po kung ano ang demand ng ating public, yun po yung aming ipinipresent din. Isipin mo, pwede ka pala mag-request kung ano yung Request, i-discuss next week. So, kung may katanungan ka, pwede nga next week, yun ang pag-uusapan dun sa webinar Wednesdays nila. Para sa ating mga manggagawa. Oo. So, Engineer Casey, anong ways naman na pinapalakas ng BWC, yung mga policy na pinapatupad nyo sa maliliit na sektor, gaya ng SMNEs? Bukod dun sa napag-usapan natin kanina na TAV, meron pa ba tayong ibang ginagawa na mga paraan para sa kanila, para matulungan natin sila? Opo. Actually po, timely kasi just recently po, nung April 28, in-issue natin yung revised implementing rules and regulations ng Republic Act 11058 o yung OSH Law. Dito po sa bagong department order, kumbaga mas hinimay po natin yung mga OSH requirements. And in particular po, ang isa sa key features nitong department order na ito, tama po kayo, para po dun sa mga mas maliliit na kumpanya. Kasi nakita po talaga natin na as we implemented itong OSH Law, parang meron pong yung capacity to comply po ng mga micro-establishments talaga pong medyo umaaray sila, nahihirapan sila. Nabanggit po kanina ni ED Kay na ang department po, katulong ang ECC at ang OSHC, nagpo-provide tayo ng mga free OSH trainings. Pero actually, despite po ng mga free OSH trainings, nagkakaroon pa rin po ng parang difficulty to comply. Ang ginawa po ng department sa pangunguna po ng Bureau of Working Conditions, pinag-aralan nating mabuti. So nagkaroon po ng kaunting adjustments in particular po sa requirements sa mga micro-enterprises. Actually, hindi lamang po sa micro-enterprises. Tiningnan din po natin yung iba't iba pang sektor. Hinimayin natin ng ano nga ba yung dapat kailangan lang sa kanila, kumbaga in terms of applicability. So, sa micro-enterprises po, instead of yung mga first aider or safety officer 1 kung tawagin natin, ang ginawa na po natin ay, ang nire-require na lamang sa kanila, first aid orientation, safety orientation, first aid kit. Kumbaga, hindi na po isang buong araw na training ang kailangan sa kanila. Mas pinaikli natin, taking into consideration po na dahil nga po maliit na kumpanya, hindi naman po ganun ka-hazardous, ang ginagawa natin, binibigyan na lang natin sila ng orientation to ensure na talagang magkakaroon pa rin po ng malinaw na paraan kung paano mag-comply. The same time po, ED, i-mention ko na rin na ang Bureau, ang ginawa natin, nag-develop na tayo ng mga templates pagdating sa mga OSH policies and programs. Bilang tulong sa kanila, kumbaga po, ang kailangan na lang nilang gawin ay basahin and at the same time po, tingnan kung paano magiging i-implement para sa kanilang mga workplaces. Para applicable talaga. Oo, marami talagang paraan para makakomply yung mga maliliit na establishments. And alam mo, Miss May, yung nakakatawa doon, yung sabi Yes, nga Hindi ni Kay. Engineer Casey kanina, na hinimay nila yung implementation. Kasi nga, sa experience ng BWC na discussed kanina, nakita nila yung difficulty ng maliliit na establishments na makakomply. And ito yung parang sinasabi ni Engineer Casey. Hindi namin kayo ipe-penalize agad. Binibigyan na kayo ng pagkakataon para makakomply, di ba? Ginawa na ng template para madaling magawa itong mga polisiya na to. Instead of mahabang training, di ba? Orientation na lang. Kasi tama naman si Engineer Casey, yung ibang maliliit na establishment, halimbawa, sari-sari store, halimbawa, maliit na tindahan, hindi mo naman kailangan ng full-time na safety officer at full-time na first aider para ma-address mo yung mga risk na hinaharap nila. So, bibigyan na lang ng safety orientation, 'di ba? First aid seminar, and compliant na sila agad. Nakakatuwa 'yun, 'di ba, Engineer Casey? Parang wala nang dahilan, idikay na, di ba? Maging hindi sila mag-comply. unsafe yung kanilang mga lugar ng paggawa. Ayun.
ito, pag-usapan naman natin, paano ba nakikipag-ugnayan po yung mga manggagawa sa mga mamumuhunan? Another no? Para sa BWC. Yung pakikipag-ugnayan po, marami po talagang ways para makipag-ugnayan. Actually po kapag sa aming mga orientations, talaga pong ini-strengthen natin, talagang ini-inform natin sila na halimbawa po sa usapin ng Occupational Safety and Health Standards, meron tayong tinatawag na OSH Committee. Sa OSH Committee po, ang chairperson nito ay yung employer. So, siya po yung, kumbaga, magpapatupad, but ang kaniyang mga team members, nandyan ang ating safety officer, ang ating first aider, kasama din po yung mga representative ng mga workers mismo. So, halimbawa po sila ay organized. So, kung sino po yung sole and exclusive bargaining agent, yung kanilang pinaka-union representative, dapat member ng OSH Committee. Kung halimbawa naman po na walang union, meron po tayong tinatawag na mga labor management committees, meron din pong mga family welfare committees, meron pong mga iba't ibang committee, but in essence po, ang sinasabi natin ay meron pong representation from the workers' side. Sa pakikipag-ugnayan naman po pagdating sa Bureau of Working Conditions o sa Department of Labor and Employment, lagi pong bukas ang opisina. Kung halimbawa pong may gusto man silang isang guni patungkol sa kung paano ipinapatupad, meron po tayong DASENA program. Kung halimbawa naman po na ang concern ay nagkaroon ng aksidente o nagkaroon ng mga reports on mga dangerous occurrences na maaaring makaapekto sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa, meron din po tayong iba't ibang platforms. So, i-mention ko na rin po siguro, kay Miss May, meron po tayong tinatawag na online compliance portal. So, pipindutin lang nila. They just have to access reports.dole.gov.ph. Pwede nilang isubmit doon yung report kung may aksidente, kung meron man pong mga pangyayari. At the same time po, meron din tayong chatbot, pwede nilang i-report doon. And of course po, yung opisina nga po ng mga, ang ating Department of Labor and Employment, lagi pong bukas kung gusto pong nilang isangguni ang mga particular concerns on labor standards. Doon. Nandun na lahat ng kaparaanan. Oo para, nga. di ba? All the Ay, ways to oo, comply is handed wala and na. given to the employers and the employees themselves. Engineer Casey, punta naman tayo dun sa mga manggagawa at sa mga karapatan naman nila. Paano kaya nakakatulong yung BWC para masiguro yung na naisusulong or naipagtatanggol yung mga karapatang paggawa ng mga manggagawa natin na nakikinig at nanonood ngayon? Opo. Tama kayo, ma'am. Nabanggit nyo kanina, parang we've got it all for you. Ang dami na nating platforms na binibigay. Siguro po, i-add ko na lang din na marami rin tayong mga information materials. Yung nabanggit ko po kanina na yung ating Facebook page. Lagi, very active po yung ating mga social media account. We have the Facebook, we have the Viber, we have the Twitter and YouTube. Doon po sa mga platforms na ito, nakalagay din po doon yung kanilang mga karapatan. Aside po dun sa kanilang mga karapatan, kung ano po yung mga ways to parang to report or to access yung mga para nga po dun sa kanilang mga karapatan, dun sa kanilang mga rights. And on top of that po, yung usual or the regular orientations and webinars that we provide. Ang napansin po kasi namin ay hindi siya kaya ng minsanan lang. Dapat po madalas. Kung minsan attend na siya sa atin last week o last year, pero after some time parang nakakalimutan na po. Ganun po yung nangyayari. Kaya yun din po yung nag-trigger sa amin na dalasan pa natin mas maraming forms na pwede nating i-provide sa kanila. Provided na talaga lahat. So wala na, no? Naibigay na lahat. So susunod na lang, comply na lang. Ayun. So, meron pong mga programa ang BWC para suportahan. No? Yung mga hakbang pala muna na ginagawa ng BWC para isulong yung tinatawag natin na marangal na paggawa para sa lahat po ng sektor natin na manggagawa.
Opo, talaga pong pasensya na po kung paulit-ulit ako about the labor inspection program. Importante kasi yun, Opo. engineer. So talagang kailangan marinig na ating mga nanonood, nakikinig kung ano ba yung labor inspection program at paano yung nakakatulong sa kanila, di ba? Opo. Ito po kasi talagang labor inspection program yung nagiging basihan natin. Ang sinasabi po namin, hindi dahil inspeksyon parang pinupulis. Itong labor inspection program na ito po ay talagang isa siyang sistema wherein from the information dissemination doon po sa capacitating our both employers and our workers, nakapaloob po siya doon. At yung regular na pagbisita natin sa mga establishments. Siguro po maganda rin po na ma-mention namin na bukod po kasi sa labor inspection program and yung mga ibang way natin ng pagve-visit at pagmo-monitor, talaga pong isinusulong namin yung mga convergence programs kasabay ng iba pang mga ahensya like ang Occupational Safety and Health Center po na nagkakaroon ng pagpo-provide ng mga OSH trainings. Yes. Yung napaka-importante po kasi noon. Kasama rin po dito, meron din tayong mga convergence po patungkol sa mga additional po na parang sa mga programs po, like for example, nakikipag-converge din po kami with BWSC para po dun sa kanilang, maaari rin po kasing mag-submit ng mga proposals ang ating mga employers, particularly the micro-entrepreneurs. So, pwede po nilang i-access yung pondo ng gobyerno o ng Department of Labor and Employment bilang additional po na mga kapital para dun sa kanilang mga businesses. Meron din pong iba pang mga programa like yung program po ng Bureau of Local Employment and yung na-mention ko nga po kanina with the Bureau of Workers with Special Concerns. Nakakatuwa, ang dami. Minsan pala nagbibigay din yung DOLE ng dagdag puhunan para sa ating mga negosyante na gustong palawakin pa yung kanilang negosyo. Nakakatuwa naman yung na-share mo na news, Engineer Casey. So, tungkol naman, engineer, sa capacity building. So, meron ba tayong mga activities or programs na ini-implement para naman na mas mapalawak yung kakayahan or kapasidad ng ating mga manggagawa at mga namumuhunan na rin patungkol dito sa kanilang mga benefits, sa mga serbisyo na pinoprovide ng BWC? Meron ba tayong ganyang activities? Tama po kayo, Idika. Yung in terms of capacity building programs, year-round po yan. Dire-diretso po talaga. Ang lagi ko nga pong binibiro ay yung boses namin ay nauubos na. Kasi talaga pong halos araw-araw po talagang patuloy po yung aming pagkakapacitate sa ating mga stakeholders. Marami po tayong mga capacity building activities at ang nakakatuwa po ay down to the regional level, ang kanilang pagkakapacitate ng mga stakeholders, minsan po sectoral na, para po mas focused. So halimbawa po sa mga created or established na mga ITCs natin, kung sa isang sektor, halimbawa the construction ITC, yung kanilang mga capacity buildings, talagang ang module na po, focused na on construction. In the same way po kasi yung stakeholders natin na magkakaklase, they have common interest. Kaya po napapansin din natin, nagiging mas effective. And at the same time po, ang nakakatuwa po with our capacity building activities with the stakeholders, sa kanila po mismo nanggagaling yung mga recommendations kung paano natin mas mai-improve pa pagdating sa not just the policies but the implementation as well. Ayun. Pag gano'n, no, Miss May. Actually, nakakatuwa naman kung talagang halimbawa, hindi general yung tinuturo. Kasi minsan hindi naman applicable, di ba? Parang gano'n, hindi mo naman kailangan to impormasyon na to. Pero since targeted na yung modules na ginagawa ng BWC para sa kanilang mga stakeholders, alam mo na ano yung gusto nilang malaman at kailangan nilang malaman. Depende sa sector kung saan sila nagbebelong. Talagang mas magpe-pay attention, mas fruitful at mas marami kang makukuhang impormasyon na kailangan mo talaga sa pang-araw-araw. Tama ka dyan, Idikay. Oo nga Tapos ito pa maganda, pag-usapan
pag-usapan natin, yung mga union ba, yung mga labor groups, mukhang katuwang din pala, no? Ang BWC sa of course, kasi ang pinag-usapan naman lagi dito pag yung union at labor groups ay yung makataong kondisyon sa trabaho. Pero dun sa lahat ng diniscuss natin, nandun na lahat yung makatao, di ba? So, paano? Meron pa bang Actually po, even doon sa conduct ng inspection, pag nagko-conduct po ng inspection ng ating mga labor inspectors, ang nangyayari po kasi dyan, pag pumasok sila sa isang establishment, ini-explain nila paano nila i-conduct yung inspection. At dun po sa proseso na yon, kasama po palagi ang employer's representative at ang worker's representative. Ganun po ka-transparent yung ating pag-i-implement ng programa. Kaya itong mga workers representative natin, yung mga unions representative natin, kasama po sila sa buong proseso. And yung na-mention po natin na pati po sa pagka-craft or pagde-develop ng mga policies, lagi po silang kasama sa consultation at they are being given po nung mga kopya in advance para po talagang makapagbigay sila ng mga inputs and comments. And we really find po talagang very valuable po, very significant po yung kanilang mga pinoprovide na comments and recommendations. Kasama pala sila sa inspection. So kung may unsafe na labor practices dun sa lugar ng paggawa nila, kumbaga in theory pwede nilang isumbong, 'di ba? Or pwede nilang ituro para makita naman na ating mga labor inspectors at officially ma-cite or mai-correct itong maling paggawa, practices sa paggawa. Ay nako, Engineer Casey, dami na namin natutunan ngayong umaga sa iyo. Pero siguro para sa mga Gen Z, yung mga bagong workers ngayon. At marami na rin bagong ways ng pagtatrabaho, 'di ba? May mga work from home na setups, meron na rin na mga virtual assistants, so may digital labor platforms tayo na pinag-uusapan. Halimbawa, ito mga kakaiba to at mga bagong paraan ng pagtatrabaho. Paano naman nakaka-cope up ang BWC sa mga ganitong bagong hamon tungkol sa pagtatrabaho? Opo. Talagang hindi kasi natin maiiwasan ng technological advancements, particularly po 'di ba yung experience natin during the pandemic. Ang dami pong mga nag-emerge na iba't ibang work arrangements. Kaya naman po doon sa ating recently issued na Department Order number 252, meron po talaga na ring provision doon na nagsasabi or nagko-cover po doon sa iba pang mga working arrangements. Kasi tama po kayo, kahit nasabihin natin na iba yung proseso or iba yung arrangement sa kanila, definitely po ang labor standards, both the general labor standards and occupational safety and health standards should apply to them. Kaya talagang even po yung iba't ibang mga arrangements na ito, tinitingnan pa rin po, nako-cover pa rin po ng batas. Walang exception, Miss May. Kahit pala sa bahay ka, dapat meron ka pa rin occupational safety and health standards na sinusunod at dapat meron pa rin safety at labor standards na kailangan i-comply. Oo, pero madali bang ma-identify yung mga problema sa ganun? Di ba? It remains a challenge. Kaya ang ginagawa po natin, talagang yung wide po na information campaign para kung hindi man po, kasi medyo alam naman po natin hindi naman po pwedeng i-inspect ang loob ng kanilang mga bahay, pero they have this platforms po wherein they could report. And basta po naman makareceive ng report ang department, ito po ay talagang ina-actionan naman po agad. Kahit po ang mga hearing, ang ating mga mandatory conferences, ginagawa din po minsan online. Virtual po. Kaya po talagang we could see naman po na ina-address pa rin talaga natin at meron pa rin tayong platform para mabigyang pansin itong mga ganitong issues at concerns. Lalo na pagka, di ba, naka-work from home lagi tapos biglang nagkaroon ng sakit. Di ba may mga ganun Minsan, totoo yun, Miss May, di ba? Gusto natin ma-cover yun na habang nagtatrabaho ka ba sa bahay, covered ka ng ECC. Covered ka ng ECC. Oo, di ba? Work-related. Working conditions. So, it's yung minention ko po kanina na templates natin sa programs and policies templates, yung mga ganong scenarios po ipinasok din natin para po magkaroon ng gabay yung ating mga employers at workers para kung ganito yung setup,
halimbawa po yung telecommuting ang kanilang work arrangement, meron din pong mga provisions doon sa templates na yon para mabigyan sila ng tulong kung paano nila i-implement pa rin. Ang dami talaga dating natutunan. Nag-evolve ngayon. na, ha? Evolve na. Nakakatuwa talaga. Oo. Na nagka-catch up din yung Catch up. department dun Yes. sa mga pagbabago sa teknolohiya para makasabay naman sa angat at pag-improve ng ating industriya. Engineer Casey, ang dami namin natutunan sa iyo this morning. Pero hihingi na namin yung huling mensahe para sa ating mga ka-ECC, sa ating mga manggagawa at sa ating mga namumuhunan mula sa BWC. Maraming salamat po talaga, Miss May and Edie. Kaya I'm quite sure po na ang aking director, si Attorney Alvin Bicorada, ay kung nandito lamang po siya, sure ako na sasama siya at siya ang mismong magbibigay nitong interview na ito. Pero talagang gusto po naming magpasalamat sa pagkakataon kasi particular po sa ating mga tagapakinig, yung mga nanonood, naniniwala po kasi kami na it's a shared responsibility sa atin pong pagtataguyod para sa ligtas, malusog at makataong kondisyon sa paggawa. Lahat po tayo ay talagang meron pong part of it. Kaya naman po, yung responsibility talagang it's for everyone eh. Yung pagtalima po kasi sa batas paggawa ay hindi lamang siya pag-aalaga para sa mga ari-arian, pag-aalaga sa kapaligiran. Ang pinakamahalagang asset po ng isang kumpanya ay talagang ang mga manggagawa. Kaya talagang we really value this kind of opportunity po para makapagbigay pa ng impormasyon sa ating mga manggagawa. Ayun. Sobrang dami ko natutunan ngayong araw na to, Oo nga, Miss May. sa working condition na ating mga manggagawa. But anyway, natutuwa po kami at nakasama namin kayo ngayon, Engineer. Pero kulang yung oras pagka siya yung kausap sarap kakwentuhan. Ang dami niyang pwedeng Ang i-share daming pwedeng talaga. i-share. At maraming pwedeng itanong, di ba? Nakakatawa, Miss May. Ayun, maraming salamat po Thank you, Engineer Maraming Casey. salamat sa po. pagsama. Oo. Ayan. Okay. Idikay? Ayan. Syempre, Engineer Casey, alam naman namin na naiwan namin si Attorney Alvin somewhere far away. Kaya hindi namin siya masisisi kung bakit ikaw ang pinadala niya. At mas marami yata kami natutunan sa'yo. Hindi, joke lang, dear Alvin. We miss you. Ingat ka pag uwi. Sobrang nagtatrabaho siya ngayong araw na to kasi mahirap yung trabahong naiwan sa kanya sa Belgium. Ayan, nasa Belgium. Maraming salamat po, Engineer Christine Carol Ramos. Thank you so much. Of course, sa Bureau of Working Conditions, Program Management and Technical Support Services Division. Okay, eto na tayo. Engineer, Idikay, sandali lang po. See, work related sa DCRH. At syempre pa, bago tayo magpaalam, i-announce natin ang ating mga winner sa bahaging ito ng ating programa, Idikay, para sa ating easy question. Oo nga, Miss May. At syempre, bago ko i-announce ang winner, sabihin muna natin kung ano yung sagot. Kahit Yes. na paulit-ulit natin siya discuss over the last 30 minutes na ating programa, ang sagot po ay Bureau of Working Conditions o Yun, no? BWC. BWC, Bureau of Yes. Working Conditions. Opo. So, alam niyo na yung bureau na responsible para sa ating Labor Inspectorate Program at pag-implement ng marami iba pang programa patungkol sa pag-check ng safety at health ng mga manggagawa sa kanilang lugar ng paggawa. At ang ating winners ngayong umaga, Ang mga meron winner. po tayong tatlong winners, si Miss Virginia Dantayana, Mr. Nathan Chavez at Miss Sherlyn Espin. Kayo po ay nanalo ng ECC merchandise. Iyon, no? Congratulations po sa lahat pa ng ating mga nakasagot, mga winner ng ating easy question. At syempre, para po sa inyong mga ECC merchandise, ayan, hintayin lang po ang message ng aming executive producer, EP Beach Gonzalez, para po sa inyong premyo. At syempre, hindi mawawala ito bago tayo magtapos. ECC Safety Pabaon. Idikay, ano ang ating safety pabaon para sa ating mga manggagawa? Ayan. So, hindi ko alam. At i-share natin ngayon sa ating mga nanonood, nakikinig na ang June pala ay Men's Health Awareness Month. So, para sa ating mga manggagawang kalalakihan naman, ang direksyon na ating safety pabaon ngayong umaga ito. So, para sa ating mga kalalakihang manggagawa, syempre, kailangan nag-exercise din tayo ng pag-aalaga sa ating sarili at pag-iingat sa ating paggawa ng trabaho. Dahil madalas,
mas delikado at mabigat yung na-assign na trabaho sa ating mga lalaking manggagawa. Yes. So, ang bibili lang po namin sa inyo, lagi po tayo mag-ingat at syempre, siguro po ihanda po natin yung ating mga katawan bago po tayo magsimula ng pagtatrabaho. Magsuot po tayo ng PPE kung kinakailangan at ugaliin mag-exercise para lagi tayong malusog at malakas bago natin simulan itong mabibigat na gawain. At syempre, huwag niyong kakalimutan na kahit na hindi natin gusto, may mga insidente na hindi inaasahan at nandyan po ang ECC para po tumulong at umagapay sa inyo kung sakaling magkaroon ng pagkakasakit or pagkaaksidente nang dahil sa trabaho. Nandito po kami sa ECC para sa inyo. Yun, no? Eto na. Ayoko pa sana magpaalam eh. Pero Oo nga, Miss yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayon pong Happy Wednesday morning. Happy Wednesday! Erikay. Hanggang sa susunod na linggo, marami pa rin po tayong pag-uusapan para po sa Employees Compensation Commission. Erikay. Thank you, Miss May. At syempre, kung meron po silang mga karagdagang katanungan at gustong kaalaman na matutunan tungkol sa ECC, meron din po tayo mga updates at announcements. Pwede po nilang bisitahin ang ating website, www.ecc.gov.ph, or hanapin nyo lamang po kami sa Facebook, hanapin nyo lamang po Employees Compensation Commission, at makikita nyo na po kami agad. Muli po, ako po ang inyong action woman, Attorney Kaima Villa Velasquez, na nagsasabi sa inyo na ang ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa ating manggagawa ay pag-aalaga rin sa ating bayan. At syempre, ako pa rin po inyong lingkod, ang inyong Wonder Woman May Binauhan po lamang. Hanggang sa susunod po na araw ng Miyerkules, magsama-sama ulit tayo dito pa rin sa hashtag ECC Work Related. At susunod na po, inaabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pagkalipas lamang po ng ilang saglit, babalik po ako mamaya hanggang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 10 ulit ng umaga, hatid sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. Hashtag ECC Work Related. Kasama muli ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. Hashtag ECC Work Related.